Matapos gibitin si dating PIDEA agent Jonathan Morales, lubutang ngayon ang kontrobersyal na pahayag mula kay Malu Tiquia, isang kilalang political strategist. Ayon kay Tiquia, tila hindi nga raw makatarungan ang nagaganap na imbestigasyon laban kay Morales at ito raw ay malinaw na pagsasabwatan para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Sa kanyang matapang na pahayag, hinamon ni Tiquia si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilatag ang buong katotohanan sa publiko at itigil na ang di umano'y panggigipit sa mga taong nagsisilbi lamang sa bayan. Ayon kay Tiquia, dapat ipakita ng pamahalaan ang tunay na pagsusumikap na labanan ang katiwalian at krimen sa halip na baluktutin ang batas para lamang sa pansariling interes. Naniniwala si Tiquia na ang ganitong mga taktika ay nagdudulot lamang ng takot at kawalang tiwala sa pamahalaan. Umani ng iba't ibang reaksyon ang pahayag ni Tiquia mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. May mga nagsusuporta at may mga tumutuligsa, ngunit malinaw na isang malaking hamon ito para kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang ukol sa isyong ito. Sa mga susunod na araw, inaasahan ng publiko ang mga hakbang na gagawin ng administrasyon upang tugunan ang mga akusasyon at mapanumbalik ang tiwala ng mamamayan. Well, ito ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kasi akala niya daw ay nag-iisa lamang siya. Marami rin ho pala. Nadamay nga rin po tayo, nabanggit tayo sa kanyang papasalamat. Ay, alam naman ho tayo mga Pilipino, pag may panindigan, kakampi tayo kung saan alam natin ay nasa tama. Kanina, kagabi yata ito, interview kay Maharlika, bigyan natin ng tribute itong si Jonathan Jojo Morales, na pinakamatapang. Alam niyo po, meron akong kapatid, no? May kapatid ako na Jonathan. Oh. Kapatid ko na Jonathan, mabait ho talaga. Sobrang bait po ang mga Jonathan. Ewan ko lang, yung mga Jonathan, kilala ninyo, mga demonyo ba? At nakikita ko po yung kapatid ko sa katauhan ni Jonathan Morales. Kasi yung kapatid ko, pangalawa sa panganay, medyo nakatagpo siya na parang maganda yung buhay niya. Kasi pinag-aral po siya ng pari obispo. So mahirap lang naman kami eh. Alam niyo, hindi ho siya talaga nag-asawa eh. Pumasok na nga ho seminaryo, muntika na magpari. Hindi muna siya nag-asawa hanggat hindi siya nakatulong sa amin. Oo. Tapos, parang yung sakripisyo niya nandun. Pero yung nakikita ko kay Morales, sobrang sakripisyo niya. Ganun yung kapatid kong Jonathan. Alam mo yung Jonathan na pangalan? Nandito ba yung Kingdom of Jesus Christ? Corazon Austero, Jen, magandang gabi sa inyo. Biblical po yan. Biblical po yung Jonathan na pangalan. Nasa Biblia po yung pangalan na yan. At ito ho, at Malu Tiquia, hinamon si Bangag. Bangag ba talaga? O sobrang bangag? Sabi ni Berada, ayun, sinisikil ngayon naman ay mga jeepney drivers, hinaras utos ng makapangyarihang Speaker of the Tambaloslos. Yung mga jeepney driver, samahan nyo po kami sa laban. Kakampi ho tayo. Ilang beses ko na sinabi sa inyo, kahit anong kulay ho ninyo, basta Pilipino ka, pag dismayado ka na sa bangag admin, galit ka na sa bangag admin, pues, magsama tayo. Kakampi tayo dyan. At heto, nako. Sabi ni Connie, Mamak, Jonathan means messenger of God. Galing talaga naman. Oh, ganyan pala ang meaning, Jonathan means messenger of God. Kaya pala yung prinsipyo, nakikita ko yung kapatid ko dyan. Alam niyo po mga kabisdak, itong si
Kung si Jonathan Jojo Morales umiyak na may luha, aba, itong si Antonio Trililing umiyak din, iyakin. Wala nga lang luha. Iba nga lang yung iyak ni Trililing. Iba yung iyak ni Trililing kahul. Kung kay Sir Jonathan Morales, kita mo talaga, may ganon si Sir Jonathan Morales, no? Pero itong iyak ni Trililing, iba kahul. Kung tayo na parang nagtatawag ng ng masamang espiritu. Ang gusto ng mga gagat, ulol na ulol talaga. Grabe. Kaya hayan, ang resulta, lahat ng mga, di naman siguro lahat. Hindi ako kasama dyan Patasok guys, gago talaga naman Opo, nagtatawag ng demonyo. Ganun ang iyak niya. Trililing. Ito. Sumakit ang ngipin. Kumahol. Nagpapansin. Ayaw ko na sana pansinin ting loko na to Nakasira ng mood. Sarap mo talaga. Kung hindi pa naman namin alam yung picture ni Pulong, nasa kwarto mo. Sabi ni Pulong yun words talaga naman mistiso kasi si Pulong, kaya nasa dingding daw ng pinto kwarto daw niya. Sabi ni Pulong makakasuhan niyo ako. Yan ay sabi ni Kung Pulong. Bakit? Masama? Kinasuhan po ang mga DDEs, kasi marami 7 Duterte diehard supporters, vloggers, kinasuhan, kasama ang SMNI host, kasama si Maharot. Hari Roque. Kaya mo yan, attorney, ikaw pa. Ratatat ngayon yung bibig mo, kaya mo yan, attorney. Ang malungkot nito, yung hinabla ni Trililing, yung ultimo lang naman mga political vlogger, gago talaga itong mga luko, iyakin masyado. Ilang candy ba kailangan mo, Trililing? Bigyan kita isang truck, gusto mo? Yung candy na pang Halloween? Yung candy na pang treat or tricks. Ganun ba? Gusto nyo, isang dump truck. Ang bagang kami dito, sports. Tangina, ikaw naman talaga kung makabalahura ka kay Tatay Digong, wagas okay lang pala. Pag kayo maninira, very good kayo. Pag kayo binibira kayo, file kayo ng kaso. Ang tawag sa inyo, iyakin. Sabi ni Tinkerbell, expired candy bigay mo bisdak. Utang ina lang. Hindi lang expired, yung inaamag na. Alam mo kasi yung aso, guys, yung aso. Ay! Yari tayo, baka makasuhan tayo, Iyakin pa naman. Alam mo kasi yung aso kasi, pag binigyan mo ng candy yan, kahit yung may amag na, utang ina, didilaan talaga yan. Wala namang expired sa aso. Wala, hindi nila ininda yung expiration sa aso. Wala ho. Promise. Totoo yung sinabi ko sa inyo. Sabi ni Bibitwahing Tagaig Bubot, alala ko yung bubot na nakarating ba, nabutan niyo po yung bubot na nakabalot siya ng parang candy matamis sa ilalim mani. Lalo na mani ni Kumari. Nabutan niyo yon? Pag may iyakin kang kapatid, sasabihin ng nanay mo, bili ka nga bubot doon. Yung bilog-bilog nga bubot yun Sa mga Bisaya, bubot sa amin yun Bubot. Sikat yun sa amin, bubot. Yung mga bili ka nga bubot, iyakin masyado tong loko na to. Ito mga kabisdak, unahin po muna natin itong asong kumakahol.
Alam niyo po kasi, Antonio Trililing, masyado ka namang kupal talaga kasi. Ito, nagpasikat. Kala mo naman, sikat na talaga ito. Alam niyo, nagiging credible lang talaga ito si Trililing sa panahon ni Marcos Kung sa panahon nga ni Tatay Digong, basura ito, walang kwenta itong taong ito. No? Wala. Hindi yan pinapansin ng mainstream media noon Kasi kahol ng kahol, parang asong ulol. Pinasabihan pa ngayon, sundalong kanin. No? Daming mimis niya panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, wala. Pinapansin na rin siya ng Marcos admin. Nagiging credible source ng bangag admin. O, sige nga. Sino ba ang mga kinasuhan? Nandyan ba pangalan ko dyan? Wala akong pampiyansa, hoy! Ito nga, pakinggan natin. Kararating lang po ni former Senator Antonio Trillanes dito sa ating Prosecutor's Office ng Quezon City. Sir, short interview. May habol po sa inyo, Shana. Apa. Okay. Okay na kayo? Good afternoon. Ngayong araw po na to ay magpa-file tayo ng libel at cyber libel cases laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI. Harry Roque, reporters ng SMNI, cyber libel daw, loko, no? Masyado kang iyakin, sir. Huwag ka na, sir, kumakbong politiko, sir. At yung vlogger na si Banat Bay at ilang Banat Bay, kasama si Banat Bay. Wala namang problema si Banat Bay. Sanay na yan sa kaso Ilang kaso na ba si Banat Bay? Sanay na. Yan yung iba lang yung problema. pro-Duterte vloggers at trolls. No? At ito ang ating Loko, no? Pro Duterte vloggers daw at trolls. Hoy, Tonyo, hanggang ngayon, naniniwala ka may trolls ang mga DDS? Parang kailan ka lang ipinanganak, animal? No? Mahimik ka nga. Trolls, wala pong trolls. Alam mo ba yung trolls? Walang mukha yung trolls. Yung mga, siguro yung pinailan mo, wala yan. Parang, for the views. Except kay Banat ba? Yung sinabi niya kasing trolls. Sinisilip ko naman kasi yung mga iba dyan, hindi ko kilala. Yung mga kinasuhan. Okay sana kung ang kinasuhan yan, si BMR, kilala ko yun. Nanagin na naman. Yung mga kinasuhan, wala naman akong kilala. Oh, promise. Maka-planted lang ito Planted ba? Para sabihin, tinatakot kami. Si Banat Bay. Kilala na si Banat Bay. Pero yung ibang sinasabi na trolls, di ko naman kilala. Mukhang planted talaga ito. Meron akong isang kilala na napangalanan niya. Mamaya, tuloy muna natin yung mga banat na dyan. pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. At kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng justisya. Hindi natin ito Makakuha daw siya ng hustisya. Sir, masyado ka namang iyakin. Inaano ka ba? Alam mo, sir, di ba? Grabe, makabalahura ka kay Tatay Digong, hindi ka mang kinasuhan. Sawa ng Diyos, ang laya-laya mo. Hustisya? Dapat nga si Tatay Digong yung maghanap ng hustisya kasi masyado kang bastos Sobra matindi paninira mo Ikaw? Hustisya. Mayos ka nga malaman-laman lang namin, binangga mo yung peninsula doon, pinasok mo O kudita ka, akala ko sobrang tapang Yung pala, tinidor kutsara lang pala kinukuha mo doon na ginto. Anong hustisya? Nga. naasahan ng panahon ni Duterte. Kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Sir, ano po ba yung laman? Ano po yung mga Alam mo kasi, sir, yung panahon ni Tatay Digong, sir, kina-counter ka lang ng mga DDS, sir, kasi below the belt naman talaga yung mga birada sa mga Duterte. Ang dami mong pautot that time, sir,
Eh, siyempre, ang mga DDS, sasagot ho talaga. Hindi naman kasi po pwede kasi, sir, ganito. Ikaw lang, sir, yung attack ng attack. Eh, siyempre, kaming mga DDS, didipinsa kami, attack din kami ng attack. Parang basketball yan, sir. Sir, kung puro ka lang, sir, dipinsa, sir, walang score. No? Matatapos na lang ang laban, sir, sa basketball, puro ka dipinsa, walang score. Wala kang upinsa eh. Kailangan mo rin magkaroon ng upinsa. Ang basketball kasi defense at saka offense yan. Sabay lagi yan. Pag makadipinsa ka, kailangan may upinsa ka. Eh ikaw, sir eh. Dinidipinsa namin si Tatay Digong, sir. Siyempre, uupinsa kami. Gusto mo yan eh. Hindi mo kasi po pwede. Ikaw lang titira. Anong klaseng tao ka? Eh, pinag-aralan ka, sir? Pareho yata rin ko kay Da Junior. Ay, sige, tuloy nga. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Ay, butakina na yan, oh. Ang paratang daw, kaya nag-file siya ng kaso, bininta daw niya yung Scarborough Shoal. Kasi nga, nag-trending nga siya dyan, sinabi ni Tatay Digong, na kailang bisis daw ng backdoor itong lokong ito. No? Tapos, pagkatapos nun, nakailang beses, 21 ba? Nawala na sa kontrol ng Pilipinas yung Scarborough. Dahil maliwanag naman kasi, ito yung representative ni Panot para makipag-usap via back channeling. Siya po yan, itinalaga ni Panot. Panay balik-balik sa China yan eh. Sir, magkano ba ang binta? Ako'y nagtatanong ha? Magkano ba? Totoo ba talaga, sir, na binibinta mo, sir? Ako'y nagtatanong, bawal magtanong? Total, sinabi mo naman, sir, na inakusahan ka na nagbibinta ka ng Scarborough Shoal. Ang tanong ko, sir, gaano ba katotoo talaga yan? Patunayan mo na hindi mo bininta. Kasi nga, sir, ganito, kung meron kang kakasuhan, sir, hindi mga DDS vlogger eh. Alam mo sino, sir? Si Juan Ponce Enrile. Wala nga natin. Paulit-ulit ko ito sinasabi, kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Sir, anong mga... Ano bang paliwanag niya kasi? Sir, ano ba kasi paliwanag mo? Magpaliwanag ka nga ulit. Di namin alam eh. At ang sisihin mo, kung sino, sir, si Enrile. Habulin mo habang buhay pa, oh. Tuloy yun, tuloy. Tuloy nga natin, oh. particular na ikakaso po ninyo, please? Libel at cyber libel charges. Fiscal purpose Libel at cyber is libel the charges. Sir Banya E. Aquino, Bruce Gandar Caraga. Okay. Libel, cyber libel yung kinakaso niya. Ligtas ako dyan kasi di pa naman ako bumabanat eh. Dyan sa Scarborough Shoal. Alam mo na wrong ano siya dito, na mali lang siya ng habla dyan. Yung issue kasi na bintahan na yan, nag-umpisa yan nung 2015, yan, 2015, no. Naalala niyo po yung si Enrile. Gusto na nga sapakin ni Enrile yan eh. Gusto mo Trillanes, ikaw pabalik-balik, si Enrile naman nagsiwalat yan. Ako sa iyo, Trillanes, kung gusto mo total kakampi mo naman mga Pulawan, di ba? Kakampi mo naman si Da Junior. Kausapin mo si Enrile. Na bawiin ni Enrile yung mga banat niya sa'yo. Bawiin na lang. Nang maniwala kami, kasi si Enrile naman talaga, at totoo naman talaga, na ikaw yung representative ng Aquino admin ni Panot, nasa langit na ba siya? Na makipag-usap sa China via back channeling. After mo makipag-usap, siyempre magugulat ang taong bayan. Bakit nakontrol na ng China? Yan lang naman. August 2012 daw, sabi ni Cirilo, yung banatan nila ni Enrile, tama ba? Sabi ni Nor Cabrera, di ba nag-walk out yan sa Senado? Nag-walk out. Gandang gabi po, Amor Grandes. Nag-walk out nung nagsalita na si Enrile.
Trililing, habulin mo. Habang buhay pa, mag 101 na yun next year, ha? Habulin mo. Sino nga ba ang mga kinasuhan ng mga vlogger? Naku, hito na animal. Alam niyo po, nung pumutok yan, guys, kanya-kanyang, dami nang nag-message sa akin. Sabi, Miss Dak, sino ba yung mga kinakasuhan mga didiis? Sabi, didiis vlogger. Ang dami nagme-message sa akin kung sino daw kinasuhan. Sabi ko, manood ka sa live ko kasi kasama ka. Kanya-kanya tanong sa akin, mga gago. Gandang gabi, Maribel Bautista. Ang Gladys the Word, magandang gabi sa inyo. Lahat ng nagtatanong sa akin ng mga vlogger, no? sabi nila, Miss Dak, alam mo kung sino yung kinasuhan ni Trillanes? Sabi ko, alam ka, number 1 ka sa listahan. Galit na galit. Sabi niya, hindi nga, Miss Dak, mga sikat lang naman yung kinakasuhan. Sabi ko, hindi. Kita ko pangalan mo. Tanong si Parak, tanong si BMR, Labaster, lahat, ang dami. Sabi ko, number 1 nga kayo sa listahan. Sabi, hindi, nakita daw nila si Banat Bay lang binanggit. Hindi, bakit tong listahan ko, nandyan kayo, nakapangalan kayo. Maribel Bautista, salamat po sa pakulay. Ginuguntan. Kasi nga naman, ganito kasi, kaming mga DDS kasi, pag kinasuhan kami talaga, automatic talaga yun, guys. Cargo namin. Wala namang kaming ano dito eh. Wala namang kaming manager. Wala namang kaming tipong magligtas. Kung sakali kasuhan kami, di cargo talaga namin. Kung makasuhan po kami, maganda na po kayo, patak-patak kayo ha. Si Banat Bay kasi sanay na sa kaso. Ito po yung mga kinasuhan. Patusok guys. Tingnan nyo ha. Ako duda lang naman ako dito sa mga final na kaso. Ayan po yung mga kinasuhan sa post po ni Antonio Trililing. Ngayong araw na ito, tayo po ay nagsampa ng kasong libel at cyber libel sa Quezon City. Prosecutor's Office at sa National Bureau of Investigation. NBI pa, no? Dalawa. Lupit, no? Laban kina unang listahan, Attorney Harry Roque, vlogger Banat Bay, mga host ng SMNI, at mga pro-Duterte trolls na patuloy na nagkakalat ng fake news sa iba't ibang social media platforms laban sa kanya umano. Tangina, mga DDS pa yung fake news eh. Hindi, wala namang mga DDS na fact check, mga insaymada naman. Kasama sa mga troll account ng ating sinampa ng kaso sa NBI ay si Mr. Real Talker or Lods Chinito with TikTok handlers. Medyo malakas siguro ito sa TikTok, itong si Mr. Real Talker kasi ang chinik ko po yung Facebook niya. Hindi bang ganun kataas yung engagement, no? Sa TikTok siguro to, malakas, no? Malakas. Tapos, sino to? Milagin Nastor Evangelista. Kilala ba ninyo yan? Ako hindi ko yan kilala sila eh. O Catastrophe. With ex-handler at sino yan? Hindi ko kilala. May nakilala kayo dito? Ni Michael Gori o Campila Boy. Kilala nyo mga to? Hindi ko kilala sila eh. Yung isa lang, Mr. Talker lang, yung nakilala ko doon. Hampas Lupang Mandaragat. Tindi ng mga pangalan eh. At Saraul 2028. Ex-handler Saraul 2028. Diba? Sabi niya, wala akong kilala dyan.
Batang Isla, kilala ko yung hampas lupang mandaragat. Alam niyo ho, mga kabisdak, para sa akin ano lang to, gusto lang patahimikin lang tayo. Kumbaga, pananakot lang. Pananakot, cyber libel, pananakot, yun yung ano dyan, yun yung nakikita ko. Kasi nga, ang tindi kasi bumanat ng mga didiis talaga eh. May sins pa, pag nagsalita, ayos, no? Masarap pakinggan. Yun yung mga didiis. Ewan ko yung iba ha. May sins, merong iba pa, may sense of humor, no? Pero, bakit mag-file ka ng kaso? Anong meron? In fact, mas malala pa nga yung ginagawa mo kay Tatay Digong, sobra-sobra. Ngayon, nag-file ka ng kaso. Ang nakita ko doon, mukhang mali pa nga ho yung ginawa. Pinailan niya ng kaso eh. No? Tama yung sinabi mo, Nilo Butay, pang saywar lang yan, bisdak. Alam mo, mas okay pa ho sana, maniwala ako dito kung kinasuhan mo si DMR. Sinasuhan mo si Parak TV. No? Kinasuhan mo si PL. Si Buster. Kinasuhan mo si Coach Ole. Sama mo si Busdada. No? Sabi ni Tinkerwell, isiminay pa rin ang tunay na target. Kasama mga DDS, vlogger. Sabi ni Bijor, ang iba dyan, bisdak, hindi political vlogger. Hindi nga eh. No? Huwag niyo lang ako isama. Sabi ni Michelia Magoche, ba't wala ka sa listahan, bisdak? Hindi ko pinangarap yan, loko kayo eh. Eh, kung gano'n na lang, magsayaw na lang tayo ng tinikling dito o live. Sabi ni Jane M, gusto niya sapawan si Mr. Morales. Alam mo, Trililing, wala ka sa hulog, wala ka sa ayos, no? Kasi kung ang pagbabasihan natin ay kaso-kaso man lang, dapat ikaw yung mapuno ng kaso. Promise, oh. Diba recently, may kakapost lang bumanat ka kay Tatay Digong ngayon, ito, bago lang banat niya dito. Tingnan mo Alisin ko muna yung comment ninyo, guys. Ayan. Bago lang banat niya, ito guys kalang. Sariwang-sariwang banat niya to, hayos, naka-front page pa nga yan, Kagahapon lang banat ng bugok na to, Banat niya kay Tatay Digong. Ito lumang lumang issue nga ho yan, recycled nga ho. Ayan kita nyo mukha ni Trililing May 14 ho yan, May 14, 15 po ngayon. So, di ko maintindihan nung taong ito. Ano yun, sir? Pag ikaw bumanat, legit, no? Tingnan mo, naka sa News 5 pa yan, May 13, ito, recycled nga ho ito. Magandang gabi po, Ma'am Evelyn Salazar. Ang sabi dyan, si Michael Yang, ang drug lord partner ni Duterte. Tingnan mo, ang tindi makakusa, drug lord partner daw ni Duterte. Simula pa sa Davao City at siya ang nagpasok ng bilyon-bilyong halaga ng shabu sa Pilipinas from 2016 to 2023. The war on drug was a big lie. Ginawa ito para patayin ang kompetisyon at mamonopolize ang illegal drug trade ni Michael Yang at Digong. Tingnan mo Alam mo, Mr. Trillanes, para kang aso Ikaw, kahol ka ng kahol, ginantihan ka ng mga supporters, umiyak ka. Magulat ka kasi May 13 na banat niya, tapos ngayon, May 14, nagfile siya ng kaso, cyber libel, laban sa mga DDS. Samantala, ang ulol, May 13 bumanat, recycled. Ma'am Evelyn Salazar, maraming salamat po sa inyong pakulay. Thank you so much, ma'am. So ngayon, paano
Paano ka paniwalaan, Mr. Trilileng Trillanes, ng mga tao? Bumanat ka kay Tatay Digong eh. Kahapon lang, mainit-init pa, May 13, May 13, Tapos ngayon, nag-file ka ng kaso kasi binibira ka ng mga DDEs. Magandang gabi po ni Elizabeth Yusitani. Anong meron? Sino nag-utos sa'yo manakot? Kami matagal na kaming takot eh. Wala lang pampiyansa. Puta, recycled, bantakin mo yung banat mo. Drug lord partner daw ni Tatay Digong, itong si Michael Yang, simula umano 2016. Grabe ang amats nito, no? Hindi mo ba alam, galit na galit si Tatay Digong sa mga durugista? Kung nagiging durugista ka, tablado ka. Damay ka. Antindi itong taong ito makaakusa gamit ang mainstream media. Ngayon, kaninang hapon, nag-file siya. So, ibig sabihin lang nito, pag siya bumanat kay Tatay Digong, okay pala. Wala lang kaso. Hindi ka kinasuhan ni Tatay Digong, di ba? Okay pala. Pero, pag ang mga DDEs babanat sa kanya, iiyak ang animal. Masyadong iyakin, eh. Mr. Antonio Trilileng Trillanes, nasa demokrasyang bansa tayo. Kung bumanat ka kay Tatay Digong, malas mo. Kasi nga, ang mga Duterte diehard supporters, hindi naman kasi po pwede hayaan namin si Tatay Digong, DDS nga eh. DDS. Duterte diehard supporters. Diba? Alangan naman hayaan namin si Tatay Digong. Ito kagaya nito. Actually, hindi ko na nga kinontent ito kasi recycled, 'di ba? Nabanggit ko sa inyo. Recycled naman tong mga banat ni Trillanes noon pa. Hindi naman niyang pinapansin yung mga birada niya. Magulat ka na lang under Marcos administration ay nagiging credible na tuloy si Trillanes. Ang nakakatawa dito, nag-file ng kaso tarantado. Anong klaseng taong ito? Akala ko ba atapang eh. Ang banat-banat mo dyan, ang tindi pa nga ho ng banat niya kaysa mga banat ng mga DDS. Ito, direct na akusasyon kay Tatay Digong. May kakulang kaso ho talaga, mabigat yan na kaso. Trillanes. Takin mo yung mga sinabi mo yan. Lie daw ang war on drugs, ginawa lang para manupuli. Magkaroon na ma-monopolize ang illegal drug trade ni Tatay Digong at ni Michael Yang. Ang tindi ng banat mo dyan. Pasalamat ka, hindi ka na uppercut ni Pulong eh. Iyakin lang. Alam mo, huwag ka nang mag-post sa social media. Delete yung Facebook mo, i-delete mo yung YouTube mo, TikTok mo, i-delete mo. Kasi nga, tangina, iyakin ka eh. Totoo lang. Payo ko lang sa inyo mga kumakalaban sa mga Duterte. Pag ayaw nyo pong banatan din kayo, wag na kayo bumanat sa mga Duterte. Burahin ninyo Facebook ninyo, mga animal kayo. Kasi gaganti talaga kami. Sasagot talaga kami sa inyo. Gusto nyo, sama nyo, delete nyo sarili nyo. Mga iyakin masyado eh. Kala mo naman, ang tahimik sa social media. Maya-maya, masilip namin yung mga post mo, Trillanes, ang tindi ng paninira mo eh. Ikaw dapat ang makulong. Ikaw dapat ang makasuhan. Yung reason mo patungkol sa Scarborough, kasalanan ni Enrile yan. Di naman kasalanan namin yan. Sabi ni Jenny, maraming salamat sa pakulay. Loudspeaker ng mga DDS. Si Atty. Harry Roque is iminay banat by. Kaya gusto niya pumapel. Kaya bangag
at Lam nakasuhan mga DDS trililing, dami pang mga DDS vlogger. Alam nyo ganito, yung kawawa ho kasi doon, yung ibang pinangalanan na, alam mo yung, wala namang ibang inisip yung mga yan, siyempre, nagpo-post lang din sa social media. No? Ang loko, masyadong iyakin, balat sibuyas. Gaya ng ginawa ngayon kay itong si Trilling, umiyak talaga yan, walang luha yan ha. Walang luha. Sabi Ronnie Cabrihas, si Sir Bista, KSP lang yan, KSP nga yan. Pero kinontent lang namin kasi baka nandun pangalan namin. Mamaros Dangge, gandang gabi bibitwahing. Dami kasing nagtatanong, kaya sabay-sabay kayo magkukontent nang iyakin si Trillanes. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman nahagip yung pangalan ko. Kasi, sige nga, kasuhan nyo kami. Ano bang kaso? Ano bang paninira? Commentary channel lang kami, nagko-comment kami sa issue ng lipunan. Anong masama? Martial law? Gaya ng ginagawa ninyo kay Expedia Agent Morales. Magulat-gulat ka eh. Alam mo, si Raulo talaga tong admin na to eh. Si Agent Morales, makinig kayo ha. Ay, hindi po yan akusado. At hindi po yan star witness. Resource person lang ho yan para sa PDLX. Ang magulat ka, putang ina, ginawa ng akusado, ginawa ng witness, ginawa na nilang ganun eh. Ni Junggoy. Tapos, sabi ni Ramia, Bisdak, ikaw next. O lol, kasuhan niyo ako. Meron namang magpiyansa sa akin, kayo. Patak-patak ha. Ganda gabi po, Betgunsang Meriam Perez. Pag ako dyan kinasuhan mo, Trillanes, hanapin talaga kita saan ka nakatira. Oh, tanungin kita harap-harapan. Putang ina naman, oh. Ano bang kaso mo sa akin? Inaano ba kita? Oh, harap-harapan ko. Kung ikaw makabanat ka kay tatay, di kung sobra-sobra ka eh. Pero kami, bawal ka namin banatan? Sino ka? Oh, sukahin kita dyan eh. Pareho lang kayo ni Jinggoy. Nung binabanatan si Morales na, ay, ikaw Morales, marami kang kaso. Sabi ni Morales, ay, hindi naman ako convicted. Oh, ikaw nga, convicted ka eh. Sabi ni Jinggoy, wag mo pakialam ang kaso ko. Kaso mo pakialam mo, loko ka, nakialam ka sa kaso ni Morales eh. Okay, ito, pakinggan mo muna natin mga kabistak, itong interview kay Morales, bago tayo magsiiyakan. Ito. Mang Jojo. Ay, teka, hindi to idol. Kay Patosok, sorry, hindi to. Ito. Tapos na eh, no? Sabi ni Jen M, isama mo si Morales by Bistak pag kinasuhan, no? Ang bihira, isama kita Trillanes sa kulungan. Pag kinasuhan mo ako. Masyado kang KSP, kupal-ipal. Tara, politiko. Ito, pakinggan mo natin si Senator Jojo. Ay, Senator! Sorry Hindi dyan, Jojo Morales, kung magiging senator ka. Alam ba? Buta, magiging senator to si Jojo Morales. Kasi, nakita ko kasi si Bato. Akala ko si Bato, Senator Bato. Sinaw din, oh. Akala ko Senator Morales. Pareho kasi sir ng hockey, sir. Kaya akala ko Senator Bato. Okay. Hinggayin natin si Jojo Morales. Oh. Sana tapos na eh, kasi na-authenticate mo na eh. Tapos na. Bakit lumalawak pa itong usaping ito? Mm. Bakit ba, tapos parang ikaw, ginagawa ka ng witness na imbis resource person ka.
Ay, Yun nga hindi po pala eh. witness, suspect. Oo, akusado na po eh, suspect. Para ako iniimbestigahan sa isang presinto. No? Ito yung masaklap, animal. Mayong gabi, Black Mamba. Puta, suspect na. Tagin mo. Pumunta ka lang naman sa Senado eh. Resource person, inimbita ka lang. Patunayan mo lang yung classified documents. Ginawa ng suspect. Ginawa ng akusado. Ginawa ng witness. Sabi nga ni, kaya pala ang isip ni ang isip ni, Junggoy. Ano bang klaseng witness ito? Walang ebidensya, mga ulol. Hindi nga witness yan. Ano nga, Boss Dodo? Na talagang kulang na lang, ingod-good ako sa Inodoro eh. Ano ko, animal? Sa yun nga po ang hindi ko malaman sa kanila, no? Sapagkat malinaw po doon sa naturan ninyo na ito pala ay may jurisprudence na ang Korte Suprema. Opo. At ito nagpapatunay na yung mga dokumento na ipinakita doon sa screen ng Senado noong unang hearing na ipinakita ni April Senator 30. Bato. Oo. Opo, ito po ay talagang kinilala ko naman na ako po yung gumawa at ako po yung nakapangalan at ako yung lumagda. Sapagkat kahit po nakatakip ang pangalan at lagda ng naturang dokumento, nagpapakita naman po ito ng mga impormasyon na aking tanda-tanda sapagkat nga itong mga dokumento ito ay ako ang gumawa. Correct. Kaya pinatutunayan ko po yan at pinatunayan din po ni General Lasso nung hearing na yon na yung mga sasakyan ng PIDEA ay sasakyan na nandun ay talagang pag-aari ng mga taga-PIDEA. empleyado ng PIDEA. Oh, which is Opo. mas lalong nagbigay ng credence doon sa dokumento, ano? Opo. At yung pong target sana nung operasyong iyon ay kinumpirma yung target na lugar doon sa impormasyon na yun, sa mga dokumento na yun, ay kinumpirma ng actress na si Maricel Soriano. Yun eh. Yung sworn statement, may kalakip na Tingnan mo dapat tapos na talaga. Yung tungkulin ni Jonathan Morales, tapos na. Tapos na talaga. Wala na siyang ibang patunayan pa. Dahil napatunayan na niya. Di ba sinabi ko na nga kagabi yan, may conclusion na rin si Bato na legit. Dapat nga hindi na po tinatanong dyan si Morales, tapos na yung duty niya dyan Ang nagpahaba lang, itong si Lam. Yung kakampi ni Lam. Yan ang pinahaba lang nila talaga. Magpadala ka pa naman ng mensahero doon sa bahay nila, tad-tad ng CCTV. Doon lang napahaba. Pero kung titingnan mo po, si Morales, hindi dapat natin husgahan ito. Hindi dapat ito takutin. Hindi dapat ito bilhin, i-bribe, suhulan, gusto pang panalunin, animal sa luto. Kasi wala naman talaga siyang ginawa na masama. At wala naman siyang akusasyon. At hindi rin naman siya akusado. At hindi naman siya suspect. Hindi rin naman siya witness. Ang sa kanya, nagpatunay lang siya sa sarili niya bilang isang resource person na ito tatama o ito. Ako'y magawa yan. Tapos na. Hindi naman sinabi ni Morales na bangag kanyor. Lalong lang, uminit lang yon si Morales dahil sinabihan mong sinungaling. Kung ako Morales, kasuhan ko si Da Junior Promise. Kasuhan ko, paninirang puri. Dahil sinabihan si Morales na sinungaling, harap-harapan. Hindi naman siya nagsinungaling. Totoo naman sinasabi, very consistent. Tuloy, mga materyales na video or picture na Ito, sinabmit picture. sa inyo? Picture lang po. Picture. Kasi lang. yung picture na print po, galing po doon sa cellphone. Noong confidant. Pero sa nakita mo doon sa picture, ano yun? Nakita mo doon sa picture? Sa pagkakaalala mo lang? Sa pagkakaalala ko po, ito po yung yung si Pangulong ngayon Pangulo Si Pangulong Bongbong Marcos na
na ano no na sumisinghot ng white powdery substance. Ayan ha. Teka lang. Sir, pause muna natin, sir, ha. Pabukahin natin. WPS. Ito po Okay, ha. Ang liwanag ng sinabi po ni Jojo. Alam nyo guys ganito, ha. Hindi birong usapin ito. Eves, thanks, salamat sa pakulay. Dahil yung mama, nakita niya sa isang picture. May picture nga eh. Wala pa yung pulburon picture, ha. Na sumisinghot itong si Bungit. Si Dayunyor. Oh. May picture pala. Di ba? Hindi pa nilabas, di ba ho? Paano pag nilabas ito? Next sharing, ha? Sino ba may hawak ng pulburon picture? Kasi sabi ni Jojo, wala daw siya, hindi daw siya may hawak dyan eh. Kay Maharlika ba? Kung ako Maharlika, i-post mo na yung mga picture dyan para may dagdag collection sa next hearing po. O ito, banat po, Senator. yung in-identify siya nung mismo nung confidential informant at yung mismong confidential informant siya po talaga yung tinatanong ko. Although nakikita ko talaga eh. Kitang-kita ko eh. Kaya nga sa akin, meron na akong moral ascendancy at doon na ako kumuha ng motivation. Kaya talagang kinunang ko ng sworn statement yung tao. Kaya hinamon ko siya, ito pa kaya mong lagdaan, ito kaya mong panumpaan. Kung sakali, kasi mag-ano tayo ng search warrant. Una, wala ba kayong balak i-demanda si Mr. Marcos? Bago muna yun, ha. Dugtong lang ako. Puta guys, ito yung malaking problema ho nila talaga. Kasi si Jojo Morales, na gumawa ng report, kumbinsido siya na si Bungit talaga nakita na sa picture na naghihit-hit. Naghihit-hit, oh. Pag lumabas itong pulburon picture na ito, walang video siya na hawak, picture lang eh. Iba yung pulburon video. Pero itong pulburon picture, hawak na ho talaga ito ng PDEA. Ngayon, naglilik nga, nasa na ang mga yon. Pag nilabas yan, lalong sasaya sa susunod hearing. Baka pwedeng gawin na naman ni Marlica. Dai, mga linggo dai, labas mo pulburon picture dai para sa sakit ulo ng mga bangag supporters dai, ha? Palangga, labas mo palangga. Ito, tanong ni Manong J. Wala bang plano mag-file ng kaso itong si Morales kay Dayunyor? Actually, pwedeng mag-file siya ng kaso eh. Sinira eh. Iba kasi yung salita ng isang pangulo. Gaya ng ginawa kay Bantag. Napaka-powerful kasi ang salita ng pangulo. Pag nagsalita yung pangulo, parang isip mo totoo. Na meron talagang ma-impluwensyahan. Kagayang ginawa kay Bantag, sinabihan si Bantag, Bantag, terribly ka. Terribly, nakakatakot ka, Bantag. Nagtayo ka ng kaharian sa bilibid. Nadamage si Bantag doon eh. Pero ngayon, ewan ko lang kung nadamage ni Kasi si Pastor Kibuloy, nadamage din ni nadamage din ni Dayunyor eh. Sinabi ni Dayunyor, harapin mo yan. Harapin mo sa Senado, humarap ka. Na-damage din dun si Pastor Kibuloy. Pero ito kasi kay Jonathan, sinabihan talaga, matindi nga po ang birada eh. Professional liar at jukebox. Oh, matinding paninirang puri. Yan. Oh, tingnan mo kung kakasuhan ba niya si Dayunyor. Tingnan natin. Ito sinasabing professional liar kayo, jukebox, layarang kayo? Alam nyo, ako po, sa akin, uunawain ko na lamang po ang isang taong nasa impluwensya na ipinagbabawal na gamot. Ganun po talaga epekto. Kumbaga, hindi naman siguro normal yun kung Kasi ang tao pagka normal, hindi siya mag-aakusa ng ganun sa isang tao, lalo na sa ordinaryong tao. Napakataas ng posisyon at pupunta ka ron sa level ng isang ordinaryong tao. Uunawain ko na lang siya. Unawain ko na lang siya dahil nga doon sa akin doon sa pagkakaalam ko mula doon sa declaration ng confidential informant maaring hanggang ngayon
talagang hindi siya tumitigil. Yung nga, pinapakita niya, ganito yung mga nakakasalamuha ko bilang isang ahente na may problema talaga dahil nga gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Nakonyor, may problema kanyor! Alam mo, hindi lang sinasabi ni Morales, no? Ay, di na lang ako mag-file ng kaso kasi mukhang bunga lang yan dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi, pag tinitingnan mo si Morales, kumbinsido talaga eh. Nakita kasi niya eh. Nakita kasi niya yung picture, no? Sumisinghot daw talaga. Kung ganito po ang mangyayari sa ating bayan, ng presidente sumisinghot, makinig kayo sa bayan ng Pilipino, ano ang kinabukasan natin? May matino pa kayang maisip itong presidente kung totoo ito? Kasi hanggang ngayon, wala naman pa-drug test na maayos, hair follicle drug test. Nakita talaga, sabi Maylin. Nakita niya. Nakita mismo ni Jonathan Morales yung picture na sumisinghot talaga. Picture lang kasi, walang video. Sumisinghot talaga. Antindi. Ito pa. Isa pa. Mang Jojo, hindi ba kayo naiinis kay Senator Jinggoy na wala nang ginawa kundi makita kayong mas magandang lalaki kayo kaysa kanya? Alam niyo po, sa kanya po, wala naman po akong personal na trabaho lang po. Yung kung ganun man po yung pagturan niya sa akin, ibinabalik ko lamang po sa maayos na pamamaraan. Tama. Ako lapastanganin niya, ipinakikita lamang niya yung tunay niyang pag-ugali o pagkatao sa sambayan ng Pilipino. Hindi naman po para sa akin yun eh. Kung sa ang taong bayan na nanonood, nakikita yung kanyang ginagawa. Kamusta po ang inyong pamilya, Sir Jojo, lalo na yung security? Hindi po basta-basta itong binangga nyo po. Teka lang, Sir Jojo, Alam mo kung ako, Jojo, no? Yung sa akin lang, yung ginawa ni Jinggoy sa akin, grabe, sobra-sobra. Magalit talaga ako ng todo eh. Pero itong taong ito, mataas yung pasensya. Mataas yung pasensya niya. At hindi nagpapadala sa temper. Tama lang din ho yun. Kita mo yung pagiging professional niya. Kasi kung magpapadala ka sa temper mo, mawawala ka sa focus. Mawawala ka talaga sa focus. At baka, tawag yun, mag-hysterical ka eh. Alam mo yung, naranasan nyo na ba yung galit na galit ka na, no? Hindi mo na alam, manginginig ka na sa galit. Pero bilib ako, pagiging professional itong si Jojo. Kung ako ginagano ni Jinggoy, sus ko, dami sigurong mura animal. Bugbog talaga ng mura. Sabi ni Ma'am Maylin Vargas, edukado sa pagsasalita at kilos. Oo. Alam mo yung etiquette, alam mo yung time na pag dumating dyan, ay alam mo yung paano mo i-handle yung sarili mo. Kasi kung hindi mo kayang i-handle yun, mag-hysterical ka dyan, sasabog ka dyan eh. Ay, tutuloy, sir, Talagang ang dami niyong sumisira sa inyong kredibilidad nga. And hindi po ba kayo natatakot na yung mga sinasabi niyo pong pending pa ng mga kaso? Baka umusad ito dahil alam mo naman, yun nga matagal ng kaso, biglang nabuhay, Tito J. Alam nyo, matagal na nila akong ginagawa ng kaso. Kaya hindi na po ako nagugulat kung uulit-ulitin pa rin nila yan. Dahil kahit naman ayokong nila akong kasuhan, patuloy naman din nila akong pinakasuhan. Magawa talaga sila ng at matatapos din yan. Mga death. Di ba nga meron siyang kaso, guys, di ba? Di ba? May nag-comment dito. Hindi ko kasi napanood ang buong live ni Maharlika eh. May kaso, di ba? Kasuhan na may warrant of arrest, tapos may piyansa na 120,000. Di ba? Meron. Kanina lang kasi itong interview, hindi niya sinabi dyan.
ang Marcos kasi, nakakabuhay ng patay. No? Kaya nakakatakot, oh. Gagawin ka pa ng kasukasuan. Tuloy nga, kumusta daw yung pamilya? Threat, meron ba kayong natatanggap or kung ano man, kamusta yung pamilya, kamag-anak? Ano din yung sabi sa iyo after nitong lumabas ka ulit? Alam nyo, ang malungkot nga lang, hindi, kumbaga naging limitado na yung mga pagpasyal-pasyal ko sa, At yun nga lang. Pero, yan, kagaya niyan, yung death threat na yan, na nakarating sa akin, talagang malinaw na, na-capture na nung CCTV, aksidenteng na-capture, Pero, sabi ko nga, ito doon sa mga plano naman nila, Talagang gumamit pa sila ng action agent, ni-recruit yung si Eric Santiago, Si Picoy. para, Perico para Picoy. ipadala yung mensahe sa akin. At later on, yung meron siyang nakikita ko doon sa nila, doon sa ginawa itong si Eric Santiago ni-recruit as action agent. And itong action agent covered ito ng instruction na pag materialize, go, pagka mag-failure, i-deny. Ganun yung Correct. nangyari. Correct. At may pattern naman. Ang tindi nga, no? Tumatama dito sinabi ni Morales, pag nagmaterialize, go. Pag hindi, nag-failed, i-deny. Yun na nga yung ginawa ni Picoy, di ba? Ginawa ni Picoy. Wala, katang isip ko lang yan, Senator Bato. Gago, no? Bula-bula lang, Senator Bato. Galit na galit si Bato dyan, Galit na galit si Bato. Katang isip ka ni Mal. Tuloy nga, Nakikita nyo. Between May 1 to May 6, nagkakaroon kami ng conversation ni Kuya. Noong May 1, si Eric Santiago tumawag, yun yung narinig ko. Pero between May 1 to May 6, may conversation sila ni Picoy. ni Kuya, ni Romy Enriquez. At itong si Romy Enriquez ay nire-relay nga sa akin kung ano na ang pasya ko, anong desisyon ko, kung pumapayag ba ako na makipag-usap kay James Kumar sa labas or kung dito sa bahay. Yung nga lang, nagkaroon sila ng, hindi ko alam kung naikutan na nila itong lugar ko at ang sabi, bukang tatad na CCTV yung aking bahay, kaya hindi, hindi ko pwede, hindi magmamaterialize. So, inantay nila yung aking pasya hanggang sa dumating na kahit ano hilingin ko, ipagkakaloob, Kasama nga yung ang US visa para sa aming pamilya. Sabi ko naman, para namang pahirapan ko pa sarili ko sa abroad. Mas. Tingnan mo, Alam mo, naalala mo yung yung kay Bantag din, Ganito rin may offer din Di ba may offer din kay Sulwita? Namatay na nga lang, nasa langit na. Kay Sulwita, di ba? Kasi sabi, missing case, missing link. Si Sulwita, inupiran din nila. Offer daw nila, sa ibang bansa, mamili lang. Mamili ka lang saan pupunta. Kasama pamilya mo, may allowance pa buwan-buwan. Babaguhin pa daw pangalan. Para ganun yung mga offer nila. Inoffer din dito, pare-pareho. Ito ang matindi, Masarap na mabuhay dito dahil naranasan ko na mag-OFW. Correct. Oo, OFW pala itong mga kabisda ko. Biniro ko, sabi ko, loto. Yung loto na lang, sabihin mo. Panalunin ka na lang sa loto. Loan better na lang. Sige, okay lang daw, sabi. Okay lang daw, Gago. Tangina, luto. Nako, araw-araw may panalo sa luto. Mga nagbiro siya, luto na lang. Ganun. Tatahimik ako, panalunin mo ako sa luto. Araw-araw milyonaryo. Biro lang yon. Pero sabi naman ng mansahero, pwede. Alam na nilam. Loko, tuloy, Ayun, according to Kuya, sige, sasabihin, yun lang naman daw, inaantay lang naman daw nung lam.
Uy. yung LAM na kausap. Kung sino man So yun. sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi. Kasi ano na to eh. Sabi ko, ganun. Alam niyo, sa totoo lang, yung loto-loto issue na yan, nasisi pa ako ng anak ko. Sabi niya, Mami, tingnan mo. Si Daddy, ang tanga-tanga talaga ni Daddy. May loto na, mananalo na tayo sa loto. Umayaw pa. Ikaw na sana yung lone bettor. Iyon nga po eh. Kaya, dito sa bahay, sabi ko, Naging biruan na tuloy. Naging biruan na. Yun nga po eh, sabi ko gano'n, pero hindi, no? Yun nga, inaano nila, kinakantsawan nila ako. Sabi, Daddy, ikaw naman, no? Hindi mo naman ano ba yung pinaglalaban mo na yan? Wala namang kakwenta-kwenta yung pinaglalaban mo na yan. Mapapahama ka lang. Ito yung loto, hindi mo pa ano. Teka, ibigan mo pa si BBM. Sabi nga sa akin. Sabi. Sir Jojo, Maraming... Ganun yung pangurat nila sa akin. Opo. Ito yung taong may prinsipyo. Alam mo, bihira lang yung ganun, guys. Pipresyohan ka, o-offeran ka. Lahat naman kasi ng offer, posible naman mangyari kasi makapangyarihan sila eh. Panalo sa loto, araw-araw, kaya nilang gawin yan. Gusto mo, manalo ka isang linggo, ikaw lahat nanalo, kaya nila. Di ba? Kaya lumabas na rin kay Jojo Morales na pwede daw panalunin siya ng loto kasi inupiran, binabribe. Diba yung video? Ito mga kabisnak, bago natin ilabas yung madamdamin ho, no, na salita ni Jojo Morales. Hoy mga OFW OFW pala itong si Jojo Morales, nagiging OFW pala. Pakinggan muna natin itong maiksing hamon. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!